One of the seasons na pagdadaanan natin as our faith grows, as our love for God grows, is yung pruning season. Ito yung idadaan ka sa healthy pain. Ito yung masasaktan ka kasi ginagawa mo na yung tama. Ito yung mga sitwasyon na iaalaw ni God na masaktan ka ng ibang tao, may magawang masama sa'yo yung ibang tao kasi tuturuan ka niyang magpatawad. Ito rin yung season na iaalaw ni God na may kunin sa'yo yung ibang tao na pagmamay-ari mo kasi tinuturuan ka niyang hindi maging greedy. Aalisin din ni God yung mga resources mo para matuto ka magtiwala sa Kanya. Kaya masakit din tong pruning season na to kasi ito yung season na ile-let go mo na yung mga pansarili mong gusto. Ile-let go mo na yung mga pansarili mong interest para gawin yung gusto ni Lord para sa'yo. I-go mo siya kahit masakit para sa'yo na iset aside yung sarili mo, iset aside yung pansarili mong gusto kasi alam mo kung ano yung plano ni Lord para sa'yo, kung ano yung gusto ni Lord para sa'yo, ayun yung makakabuti para sa'yo. Ayun yung maglilid sa'yo sa kung ano ba talaga yung totoong gusto mo. Para sa akin, yung pruning season, ito yung healthiest season. Ito yung gugustuhin nating pagdaanan sa journey natin, sa faith natin, journey natin sa relationship natin kay God kasi dito tayo lilinisin ni Lord. Dito tayo babaguhin ni Lord. Dito tayo makakalaya sa dating tayo. Sa dating tayo na nag-lead sa atin makagawa ng kasalanan, sa dating tayo na nag-lead sa atin para gumawa ng mga bagay na ikakapahamak natin, gumawa ng mga bagay na ikaka-messed up ng life natin, ikakabigat ng buhay natin. At sa pruning season na to, nagagawin ni God sa buhay natin, dito tayo makakalaya sa mga past failures natin, past rejections natin, past traumas natin. At sino yung mga dinadaan ni Lord sa pruning season? Lahat ba ng taong nakakaranas ng pain, nakakaranas ng mawalan, nasa pruning season? Hindi. Kasi may dalawang state na binigay ang Bible na kinakatayuan ng bawat tao. John 15 verse 1 to 2. Jesus said, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Yung unang state, kaya nakakaranas ng pain, ng hurts, ng breaking, yung isang tao, dahil hinayaan na siya ni Lord sa consequences ng mga wrong decisions niya. Dahil lagi naman na niyang nire-reject si Lord, nire-reject niya yung word ni Lord, sabi ni Lord, ito yung gawin, pero yung kabaliktaran yung ginagawa, kaya napapahamak siya, kaya hinayaan na siya ni Lord. Yung isang state naman o condition ng isang tao, kaya sila nakakaranas ng discomfort or pain sa life nila, itong mga taong ito, yung nagpapalinis sa Lord, nagpapabago sa Lord, nagpapalid sa Lord, nagpaparebuke and discipline sa Lord. At alam mo ba kung ano yung dulo ng pruning season? Dulo ng mga sakit sa pruning season? Dulo ng mga disiplina sa pruning season? Ito yung makikita mo yung bunga ng pagsunod mo sa Lord. Isa sa mga bunga na mararanasan at ma-enjoy mo after mo maging faithful sa pruning season ni Lord is yung sinabi sa John 15 verse 7. Na if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Yung ibig sabihin ng ask whatever you wish dito sa verse 7, ito na yung mga wish mo kay Lord na nakapaloob na sa plano niya para sa'yo. Nakapaloob na sa kalooban niya para sa'yo. After mo sa pruning season mo, you already know the heart of God. You already know the purposes of God and the ways of God. Kaya lahat ng hihilingin mo na sa Lord, lahat ng i-wish, ipagpipray mo sa Lord is nanggagaling na sa tamang motibo. Nanggagaling na sa pure na puso. Kaya sasagutin niya ito. Ngayon, if you're also that person na love si Lord, sumusunod kay Lord, ginugusto si Lord sa lahat ng aspect ng buhay niya, pero nasasaktan ngayon, you are now in the pruning season. Magalak ka kasi kini-cleanse ka na ni Lord and you are now headed sa bunga ng pagsunod mo. Pero kung ikaw naman yung tao na puro discomfort yung nangyayari sa buhay and you know to yourself na wala si Lord sa buhay mo, hindi mo sinusunod si Lord sa buhay mo, alam mo sa sarili mo na nire-reject mo yung word ni God sa buhay mo, inaantay ka na lang ni Lord mag-repent. Inaantay ka na lang ni Lord na bumalik sa Kanya para ibalik niya yung guidance niya sa'yo. John 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
Sabi dito, kung magre-remain daw tayo sa Kanya, doon siya magre-remain sa atin. Kapag hindi natin nakikita at nararanasan ang presensya ng Lord sa buhay natin, for sure, tayo ang lumalayo sa Kanya. At kahit na anong gawin nating ritual, hindi natin mararanasan si Lord sa buhay natin. Kasi sabi niya, apart from me, you can do nothing. Only by remaining in God's Word, we remain in the Lord. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, kung hindi tayo nag-spend ng time reading the Word of God, ibig sabihin, malayo ang guidance ni Lord sa atin, malayo ang presensya ni Lord sa atin.